Happy Monday, chikahan mga kapuso! Patuloy pa rin tayo ginugulat ni Angelique Kang sa kanyang pagsabak sa malulupit na action scene sa Black Rider with Ruru Madrid. Pero alam niyo ba, dati palang black belter sa taekwondo ang aktres? Makichika kay Lars Santiago. Hindi pa tapos ang pagpapawaw ni Black Rider star Angelique Kang in her action star era. Saan pumunta, Elias? At ngayong Lunes, mas matindi pa ang pagdadaanan nilang aksyon ni Elias, played by Ruru Madrid, sa pakikipagbakbakan. Tapos ka ngayon. Yung sa action, ibang genre naman, ayun lang talaga yung challenging, nakakapagod. Matagal din pala kapag nag-shoot sa isang action scene. Aminado man si Angelique na challenging ang fight scenes, pero hindi na ito bago sa kanya. Black belter kasi sa taekwondo si Angelique na at the young age ay nahilig na sa naturang sport. Nag-taekwondo ako nung 11 years old ako, black belter. At thankful ako na pina-taekwondo ako ng dad ko. Magagamit ko naman yung taekwondo skills ko, yung sports ko. Marami sa mga kasama niya sa Black Rider ang nagulat nang malaman niyan. Malaki ang pasasalamat ni Angelique sa GMA dahil sa pagbibigay sa kanya ng break na mula sa sexy movies ay gumawa naman ng action drama project. I'm so happy. My heart is very full. I feel blessed and honored na trinast ako ng GMA, ng also Viva na gampanan tong character na to. As much as possible, I want to switch my genre to na kahit saan ako ilagay, kahit sa action, drama, comedy o ano man yan, kaya kong gawin as an artist. Elias, hindi ako matatakot basta nandyan ka. Grateful din siya sa co-star na si Ruru na talagang nakaalalay sa kanya sa trabaho. He's a very talented professional actor. Talagang he'll drive you to be better in scenes. Talagang nakaka-drive siya para mas maging okay ka sa scene. Nakakatuwa na like si Angelique, talagang very passionate siya sa ginagawa niya. Nakita ko na she's willing to learn, makinig sa mga advice. Sabi ko kay Angelique, kung talagang gusto mo ng action, kakayanin mo. Tandaan na. Bukod sa action scenes, dapat ding abangan ang tumitindi pang digmaan sa ngalan ng pag-ibig sa pagitan ni na Elias, Nympha at Bane, played by Yasi Pressman. Gusto kitang lubusang makilala. Sino kaya ang mananaig sa puso ni Black Rider? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Grateful and looking forward for more ang ilan sa biggest and brightest Sparkle star and hosts na kasamang pumirma sa bigating Signed for Stardom 2024. Makichika kay Nelson Calas. Binago raw ng Sparkle ang buhay ni Elle Villanueva mula sa Return to Paradise. Malayo-layo na rin ang narating ng kanyang karir sa pagbida sa makiling. From a shy girl, Elle blossomed into a sultry and fiery leading lady. They know how to boost my confidence. I'm in the right place. I'm in the right network. I'm with Sparkle. Kasama ni Elle sa pagpirma sa Sign for Stardom 2024 ang lively and vibrant hosts, kabilang sina unang hirit Morning Opa, Kaloy Tingkungko, at Dapat Alam Mo segment host Migs Almendras. Just looking forward for more projects, of course, and things that I would be able to discover through Sparkle. Certified Kapuso na ako kasi nagawa na natin. Kasama rin si Kapuso host Patricia Tumulak, veteran stand-up comedian Pepita Curtis, at ex-volleyball player and wife ni Rocco Nacino na si Melissa. I'm super excited with so much learning, so much growth and maturity. My husband and I talk about this like years ago, planning pa lang, and never thought that it would happen. Dati iniisip ko, alam mo yung mga good looking, magaganda. Pero alam mo, pumasok yung mukha natin. Pumasok yung beauty natin. Hindi, alam ko naman beautiful din ako, pero may ibang leveling kasi yan. Joining the roster is 24 Oras Game Changer host Martin Javier mula sa hardcourt bilang isang sports analyst.
host sa iba't ibang events at ngayon may sariling segment na sa 24 oras. GMA yung nag-recognize sa talento ko. Ito yung nagpa-bloom sa career ko and naniwala sa potential ko and utilize me in different things. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, movie announcement pa lang, napupuno na ang kilig feels para sa GMA Pictures at Star Cinema film na Hello Love Again. Overflowing din ang chemistry ni Alden Richards at Catherine Bernardo na pareho ng excited sa sequel ng pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Inintay ko rin siya. Yung pangarap na yun, nasa puso ko lang in the past 5 years. So, finally nga, ito nga, dreams do come true talaga. I can attest to that. Na? Yung part 2 yan, sa puso ni Alden, tagal na. Talaga? All smiles sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa announcement ng kanilang reunion movie na Hello Love Again. Ang netizens na nanood ng live stream ng announcement, bukod sa excited para sa first ever collab ng GMA Pictures at Star Cinema. Feel daw ang chemistry ng cast din at kinikilig sa kanilang interactions. 5 years ang pagitan ng Hello Love Again at ng 2019 top-grossing film na Hello Love Goodbye. Tulad ng fans, hoping si Kath na masagot sa movie ang mga tanong sa kinahinatnan ng relationship ng mga karakter nila ni Alden na sina Ethan at Joy. It feels very familiar, but at the same time, it's different this time because it's been 5 years. I've changed. I think we all did. Lahat tayo nagbago. So yung 5 years na yun, ano yung nangyari sa growth namin personally, and of course, kung ano naman yung magiging growth when it comes to Ethan and Joyce. We thought we already said our goodbyes, but here we are saying our hellos, diba? From Hong Kong kung saan ang setting ng Hello Love Goodbye. Sa Canada naman, isushoot ang Hello Love Again kung saan nag-ocular at nag-immersion na ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana. Tinutuloy lang natin ang kwento, lumilipat ng lugar, pero ganun pa rin, this is all about Filipino workers working and living abroad. Bukod sa dream come true ito para kay Alden, bagong inspirasyon daw ang kanyang upcoming film with Kath. Direk and Kath, na-miss ko kayo. This gave me another motivation, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilook forward. So I am so excited. I'm very happy that this is happening. Hindi ko alam how are we gonna react to one another again after 5 years. Which is more over the takot, it's really more of excitement. Present din sa new movie announcement ang mga opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Kabilang si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Public Affairs First Vice President and GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz at iba pang opisyal ng network. Sa panig ng ABS-CBN, naroon sina ABS-CBN Corporation President and CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Head ABS-CBN Film Productions Incorporated Chris Gasman at iba pang executives. Ang Hello Love Again, ang first power collab ng GMA Pictures at Star Cinema. 3 years in the making and it's worth the wait. I'm very happy that this is the first collaboration between Star Cinema and GMA Pictures. And marami pang susunod, kaya that's double the excitement. Isa ako doon sa mga super excited, and I can't wait to know more about the movie myself. Annette and I have been talking about collaborating for more than 2 years now. And finally, timing is everything talaga. I know that this is only the beginning of a beautiful and fruitful partnership. And together, I'm claiming it, Annette, we're going to do and we're going to make history again. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.